After denying the looming crisis brought about by the war in the Middle East, after the palace spokesperson repeatedly saying that we are in normalcy, that there is no crisis, that we are ready, biglang state of national energy emergency. Ganun na lang. Executive Order number 110, isang pirma, isang deklarasyon, pero ang laman nito hindi biro. Let's be clear. This is the President invoking emergency powers dahil may imminent danger na sa energy supply ng bansa. At bakit? Dahil sa giyera sa Middle East. Dahil isinasara ang Strait of Hormuz. Dahil naapektuhan isang critical artery ng global oil supply. At dahil sa matagal na nating kahinaan, umaasa tayo sa imported fuel. So what does this executive order actually do? Una, formal declaration of energy emergency. Hindi na ito speculation, official na. May banta na sa supply at presyo ng enerhiya. Ikalawa, uplift program. A whole of government response. Sakop ang livelihoods, industry, food, transport. Maganda pakinggan. Pero alam natin ang tunay na laban nasa implementasyon. Ikatlo, uplift committee chaired by the President. Kasama ang Department of Energy, Department of Finance, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation, and Department of Budget and Management. Lahat nandyan. Pero kapag lahat may hawak, sino ang tunay na mananagot? Ikaapat, price monitoring at anti-hoarding measures. Department of Trade and Industry, Department of Energy, pati law enforcement, papasok para pigilan ang profiteering. Pero kung global ang presyo, hanggang saan ang kayang kontrolin ng gobyerno? Ikalima, expanded procurement powers. Pwedeng mag-advance payment beyond 15% para sa fuel. Translation, bibilisan ang proseso. Pero kapag bumilis ang galaw ng pera, bumabagal minsan ang accountability. Ika-anim, energy conservation measures. Mas mahigpit na ang paggamit ng kuryente sa gobyerno. Hinihikayat ang private sector. Mag-adjust, magtipid, mag-flexible work. Again ang tanong, sapat ba ito? Ikapito, support for vulnerable sectors, subsidy sa transport, tulong sa farmers, ayuda sa OFWs. Pero kung tuloy-tuloy ang taas ng presyo, kaya bang sabayan ng tulong? At ikawalo, LGU at private sector coordination. Ibig sabihin, ramdam ito hanggang pinakababa. Hindi lang ito policy, buhay ito ng bawat Pilipino. Pero balik tayo sa pinakaunang tanong. Kung may energy, kung may imminent danger, kung may global disruption, bakit ilang linggo o buwan ang narrative ay wala tayong problema? Was the government unaware or unwilling to admit? Kasi ngayon, ramdam na natin, mas mahal na gasolina, paparating na taas sa kuryente, mas mahal na bilihin, at isang ekonomiyang mas lalong pinipiga ng global crisis. So this is no longer about the declaration, this is about credibility. Because leadership is not just about acting in times of crisis, it is about telling the truth before the crisis explodes. At ngayon, ang tanong sa bawat Pilipino, handa ba talaga tayo? O paniniwala lang tayo na handa tayo? Dahil sa huli, hindi papel ang magbabayad ng krisis, kundi tayong lahat. Another day, another regal, POV.